Praise the Lord. Hallelujah. Happy anniversary, Holy Spirit. Praise God. Palapakan natin ang Holy Spirit. Praise God. Yung malakas pagka sa Diyos, sa Holy Spirit. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Kaya nakalagay ko rito, batch 1, 28 years. Praise the Lord. 28 taon na journey with the Holy Spirit. Ang Diyos ay tapat. Amen? Praise God. At ang huli nating kahapon ay praise the Lord. Oh, praise God. Purihin ng Panginoon. Napakahabang pagsasama. Praise God. So, una sa lahat, salamat sa Espiritu ng Diyos. At ito po ay, it is not something that this church achieved o earned. Hindi po ito pinagpaguran, pinagtrabahuhan ng ating apostles. Ito po ay gift. Okay? So, biglang dumating, nangyari, at pinangunahan ng Diyos sa pamagitan po ni Apostle Ted. Kaya po ito, hindi po ito pinagtrabahuhan. Ibig sabihin, kailangan pumanik ng bundok, magpasing ng 30 araw para mangyari ito sa ministry ng JCTD. Hindi po. Hindi po ito pinag-ayunuhan. Hindi po. At hindi po ito pinag-aralan. Praise God. At nung dumating ho ito, saka kami nag-aral. Hindi po ito pinag-aralan. Talaga pong it is a grace and the gift of God to this church. Praise God. Kaya una sa lahat, salamat sa Espiritu Santo. Kung wala ang kilos ng Espiritu Santo, wala tayong ganitong Holy Spirit Revival Movement International. Kaya all glory to the Lord through the Holy Spirit. Praise God. Second, praise God for 28 years. I want to thank, gusto pong magpasalamat. It's my pleasure and kagalakan ko po, and it's my pleasure and honor to work with our Bishop and now Apostle Ted and Reverend Lily. Praise God. So maraming salamat. Praise the Lord. At kay Reverend Lawrence at kay Reverend Donna, praise the Lord. Mga kasama po natin sa deliverance na nagsimula. Praise God. Kila pa Reverend Rolly at kay kay Pastora Levy, praise the Lord, kay Reverend Ronnie Meneses, at saka kay Reverend Lori, praise God. So, nung nagsisimula po ay hindi po madali po ito. At hindi po madali ang pinagdaanan ng ministeryong ito. Praise God. 1998, kaya praise God. At ito po ay nangyari. So kay Reverend Jonathan Song, praise God, who accommodate this sa Korea, praise the Lord, nag-deliverance ho, at maraming nag-react. So hindi naman kayo marunong mag-Koreano, at mahirap po mag-deliverance ng English. Kahit to Tagalog, lumalabas ang demonyo. Yung palang mga demonyo sa Korea, nakakaintindi rin ng Tagalog. Praise God. Okay. At marami po, ito po yung team na binuo ng Panginoon na nag-start ng batch 1 hanggang sa huli po na batch na nakaraang ito lang pong araw na ito. So gusto pong basahin sa inyo ang 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. At ito po yung real talk to ngayon. For the kingdom of God is not in words or talk, but in power. May God bless upon the reading of His Word. So ito pong verse na ito ay, sabi po ng Bible, if we cast out demon by the Spirit of God, then the kingdom of God come upon you. Praise God. Kaya po, pag kumilos ang Espiritu Santo, yun po ay manifestation ng kingdom of God. At kami po'y binata pa lang ay pastor na. Praise the Lord. At nung pong mga panahon na yan ay
inabutan ko na po si Bishop Ted, si Apostle na pastor po siya at siya ang pinuno po ng buong probinsya ng Bulacan. Nung nasa dati po kami, no? At ako po ay na-born again noon at nagsisimula pa lang, so sinasama niya ako noon. Praise the Lord. At dahil po kami puro taga-Balagtas at taga-Burol first, so yan sila Pastor Lawrence, so magkakasama po kami noon. At kami po yung mga nangangaral. At nangangaral ng salita ng Diyos. At nagpe-pray din po na may sakit, pero wala na tanungan. Oh, ganun tayo mga pastor di ba? Pag pe-pray mo, hindi mo natatanungin kung ano, baka sabihin, hindi gumaling Okay. So, kaya wala nang tanong, basta pray lang ng pray, no? So, kaya po, dumating yung time at nagpipreach, nangangaral kami, nagsisimula kami ng cell group, Bible study nung araw, at hanggang po, nagsimula po kami ng bago ulit ministry. Praise the Lord. So, ganun po ulit. Nangaral, dumami, lumago. Ang problema po ay we believe in power, pero yung manifestation wala Kaya po maraming pastor, kasama po kami nung araw, takot kaming mag-deliverance. Pag may sinasapian, ayaw namin pumunta kasi kinakabahan kami. At meron pong nangyari na sinapian, so yung kutsyon tumataas. Sinakyan ng 7 pastor, pati yung 7 pastor itinaas. Na-demonize. Wala po talaga nagpipreach, nangangaral. So kaya dito ay naging reality, no? Iba po kasi yung religiosity kaysa reality. Ang Bible po ay totoo, real po talaga. At nung dumating po itong kilos ng Espiritu Santo, yung palang word talagang may power. Amen. Yung palang word talagang may power. Kaya po makikita natin yung religion sa reality. So madali hong mag-aral ng mga Christian terminology, lalo sa panahon natin ngayon. Mag-click ka sa YouTube, mag-click ka sa Google, you will learn Christian terminology. So madaling mag-memorize ng mga theology at madaling magsalita ng mga tamang salita. Pero alam nyo kung minsan, it will end all to hypocrisy. Ang totoo, yung ibang nagsasalita, hindi naman talaga ginagawa Hindi talaga nangyayari. Kaya po, nung dumating po ito, nakita namin that the kingdom of God is a matter of power. Hindi po siya word lang. Hindi lang po siya talaga salita. Ito po talaga ay merong power. Kaya sa haba po ng panahon na yon na naglilingkod kami, nung nangyari ito ng 1998, 1997 actually, it's already happening. Hanggang po si Apostle ay nag-start mag-design ng School of Deliverance. Dahil yung pong mga experience ay mula 1996, 1997, so na-compile po yun. Yan. At kaya po doon namin na-discover yung mga display sa bahay. So una po na-encounter noon ay yung sa Hagunoy po, yung 4 season. Yan. Nagsisimula pa lang ho kami noon. So pagka po merong nangyari, nagtatawagan ho kami. Tinatawagan ko, nangyari ho sa Hagunoy, tinawagan ko si Apostle Ted, si Pastor Lawrence. Alas 11 ng gabi, alas 10 ng gabi, pumunta kami doon. At minister yung may karga na 4 season. Napakatagal ho. At may mga dala kaming libro. Kasi that time ay merong schooling sa ATS. Nag-enroll po kami sa ATS, Asian Theological Seminary. So merong crash course ng deliverance. At yung taga-Australia, so nag-conduct siya 10 araw lang. 10 days. Yung crash course ng deliverance. Ang problema ay ang libro, 25, kailangan basahin. Sabi ko, sa sarili ko, dudugo ulo ko dyan sa 25 libro na yan.
So, wala pong nabibili dito nun. Sa Amerika po lahat yun. Defeating Dark Angel, Healing Through Deliverance, lahat. Pag lumalakad po kami, kanya-kanya kaming binabasa. Babasahin po namin yon, mga libro na yun. Kung ano naka-assign sa amin, babasahin namin. At habang nagdi-deliverance po kami, pag ayaw hong umalis, hahanapin namin sa libro kung ano yung ginawa. Ano yung ginawa? Kaya unti-unti doon nabuo yung mga libro na ginagamit ninyo. Sa amin nun, napakahirap po nun. That is the hardest time. Praise God. At ma-spread out po ito. So napupunta kami ng Visayas, Mindanao, Bicol. So wala hong hotel nun. At wala pa ho kami pang hotel din nun. Natutulog ho kami sa lapag, sa sahig, sa mga kulungan, agang Atok Benguet, kung saan kami natutulog. Walang pang hotel yung nag-i-invite, walang kaming pang hotel. Umarkila raw kami ng sasakyan, sila magbabayad. Pumupunta kami. Pag uwi, wala daw silang maibibigay. Ang binigay sa amin, isang sakong kamote, isang sako. Grabe po, talagang nakita namin, talagang yung word, hindi siya talaga word, power talaga siya. Amen? So kaya merong nag-conduct ng EGR sa Agunoy, tapos may nag-react. Ayaw umalis, ayaw lumabas. Sabi, Pastor, pwede ba pag-pray mo to? Sabi ko, kayo may programa niyan, bahala kayo dyan. Sa inyo yan. So, sabi nilang ganun. Sabi ko, ipinreach yung word, may power yan. Pero ayaw lumabas. Sabi ko, i-speakerphone mo na lang. Hindi na ako pupunta dyan, i-speakerphone mo na lang. Lumabas yung demonyo, nakalaya. Sabi niya, sa telepono lang. Kasi kako, ang nakalagay sa Bible, God is omnipresent. Nandito, nandyan, kay pinatungan mo yan, kay ikaw nagpatong o hindi, importante, nandyan si Lord. Amen? So kaya po, ang kingdom of God is a matter of power, not in words. Hindi po partial ang binigay sa atin ng Panginoon. I believe when God release His power to us, the fullness of the Holy Spirit. Do you agree with that? The problem is you're confident to execute what God wants you to do. You don't have the confidence to do it. That's why the presence of God does not activate in us. But the presence and power is already in us when we receive the Holy Spirit. How many of you believe that we have the Holy Spirit? Kaya po, nung nangyari po ito, ang nakita ko, hindi po kami napuspos ng Holy Spirit, kundi inactivate ni Lord yung presence niya doon sa tao to manifest Himself and His power. Kaya po yun nangyari. Kaya hindi lang po ito, it is not just a miracle, hindi lang po ito power of signs and wonder, pero sa sulat po ni Paul, it's primarily referred to the life alternating power of the Holy Spirit. Kaya po, ano po ba yung power na yon? 3 things. Number 1, so nadideliver po ang tao, ito po yung deliverance is the power of transformation. Alam ko, nung tinanggap natin si Jesus, binago tayo ng Panginoon. Amen. Pero alam nyo, sa deliverance, yung gagawin pagbabago ng 10 taon, sa 1 taon mangyayari. Kasi nga, yung power of transformation, it breaks addiction. Marami pong nakalaya sa addiction. Sa bondage ng kasalanan. Marami po kaming na-minister, yung iba ay pastor,
pero sa likod ng buhay nila sa pagpapastor, so merong mga bondage sexually, immorality na hindi nila ma-break pero ayaw nila. Kaya na-deliver ho yun, na-release ho yun. Nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng pagsisisi ang buhay. Mga naglilingkod sa Lord, mga instrumentalists. So, some of them nagsiserve sa Lord, nasa church, pero nagpe-perform sila sa labas. Pero nyo, may pinag-pray ho kami, ang sakit niya, venereal disease, merong BD. Pero nagsaserve sa Lord John, tumutugtog, pero may sakit na ganoon. Okay? So naka-bandage siya sa ganong kalagayan. So nung na-deliver siya, na-release siya doon, nagkaroon ng transformation. Kaya binebreak ng anointing ng Holy Spirit yung addiction. Yung mga nagkakaroon ng healing, emotional healing from bitterness, nare-restore yung relationship. Mga mag-asawa, nag-aaway, yung pala kinukulam yung isa dahil may gusto dun sa asawa, gusto pag-iwalayin. So nare-restore, naaayos, nagkakaroon ng transformation ng relationship. Na-change yung puso ng tao, nagkakaroon siya ng conviction. Actually, deliverance is not about demons. It is more of holiness and righteousness. Kasi pag walang basura, walang entry point ang demonyo. The more you keep yourself, you keep your heart right with God, yung opportunity na mapasukan ka, nawawala. Kaya it is more on holiness and righteousness. Kaya sabi ng Obadiah, holiness and deliverance possess your possession. Amen? So kaya nagkakaroon ng transformation, power to transform. At pangalawa, endurance. The power to joyfully endure in serving other. Alam niyo po, ang deliverance para sa matyaga yan. Kasi pabalik-balik paulit-ulit. Kaya po sabi ni Pastor Robert, you be tumitigil. Kasi nga nakakapagod. Nakakapagod po yan. Hindi po yan exhibition na anointed ka. Okay? Hindi po yan exhibition na ikaw ay may power, may anointing, hindi po. Yan po ay power to enjoy, endurance, to endure, to serve other. Kaya alam nyo, kung ngayon po nakikita nyo kayo pagka pumupunta, nagpo-post, na-meet sa hotel tumutuloy, ngayon lang ho yan. Ngayon lang ho yan. Dumadayo kami sa Mindanao. Napunta kami ng Mindanao. Napunta kami ng Pagadian. Napunta kami ng Osamis, ng Ipil, yung sinudog na baryo. Napunta kami doon. Sa Visayas, napuntahan namin yan. Rojas, Antique, Iloilo. Pag walang pang hotel, makikitulog sa bahay. Doon, siyempre, yung may-ari sa kwarto. Saan kami? Dito sa banig, sa sala. Nung panahon na yon, wala namang pang-hotel pa noon. Walang pang-hotel yung nag-i-invite. At dumating pa pagkakataon, nag-deliverance kami nila Apostle, nila Lily, nila Pastora Lily sa Iloilo. Kami yung tatlo magkakasama sa kwarto. Ang bubong, ito lang. Wala ko kesame, napakainit. Para ka napugon doon. So kung ngayon nung may nakikita kayo, kasi may pang-hotel na. Kasi blessed na. Mantakin na mo, 28 taong ka nagpapalayas ang demonyo. Amen? So kaya po endurance yan. Imagine niyo 28 years. Ilang batso kayo? Merong first honor. Merong second honor. May third honor. Mantakin nyo kung ilang batso yan. Dito yan, pero pa uwi sa ibang lugar. May sa ibang bansa pa. Mantakin nyo po yung haba ng panahon na yan. Hindi po maiksi ang 28 years. Kaya 28 taon na po kaming magkakasama sa paglilingkod sa Panginoon sa deliverance. Kaya po pag nag-deliverance kami at lumakad kaming team,
Pag nagtinginan po kami, alam na namin. Oho, alam na po namin kung ano gagawain. Kung kami-kami lang po, may tagagawa ng plastic, may tagapahid na ganito. Kasi nga ho endurance po yan. Hindi po madali yan. Kahit po gabi, gigisingin ka dyan. Dumating po sa amin ni Pastora, nung wife ko po, inalis ko yung telepono sa saksakan. Inalis ko. Pati cellphone. Kasi walang alas 11 ng gabi. Walang alauna. Tatawag. Ang sagot ko, ang pastor natutulog din. Wala. Ito lang lately. Siguro mga 3 days ago, meron po kaming member, 15 years na pong hindi nagkakaanak yun. Nag-pregnancy test, positive. Nung pagka-post niya, nag-bleed. Nag-bleeding. Imagine, 15 taong iniintay. Nag-post, tuwan-tuwa, positive. Siguro, pagka-post sa gano'n, nag-bleeding. Tumetext. Sabi ko, gabi na, bukas na. Sabi ko, Lord, ingatan mo muna to. Bukas na po, bukas. No, kahapon ng umaga, tinawagan ko. Sabi ko, Sabi niya, Pastor, sabi po ng OB-GYN, hindi raw po niya makita kung nasa loob daw, nasa labas. Ano ba ako yan? Nasa loob ba o nasa labas? Buntis daw po ako. Hindi lang mala kung nasa loob yung bata o nasa labas. Ano ba ako yan? Anak sa labas. Sabi ko, hindi niya alam kung nasa loob o nasa labas. Sabi niya, hindi po. Pero buntis daw ako. Ba't ako nagbi-bleed? Hindi raw po malaman kung yung bata nasa labas o nasa loob. Sabi ko, pag nasa labas, papasukin natin yan. Sabi ko, sige, pikit ka. Hoy, lahat ka ako kayong demonyo dyan na gusto nyong patayin tong bata na ayaw niyong pagbuntisin to. Alis kayo dyan. Nag-react na. Sumuha, na-deliver. Hindi ko nakukwento iba. Na-deliver. Okay. Ngayon, di buka po yun. O sige, bumalik kayo. Magpa-ultrasound ka. Kasi para ba, di ba pag ini-interview yung mga nakukunan, sumasakit daw yung balakang, sumasakit yung puso. Ano ba ako nandang masakit daw puso niya, masakit daw balakang niya. Lumabas ngayon yung demonyo. Sabi ko, kumusta? Masakit pa ba puso mo? Hindi na. Masakit pa ba balakang mo? Hindi na. O sige, magpa-check ka ngayon. Nung chinek-up, tuwan-tuwa dahil nasa loob na. Yung pong binigay ng Diyos sa atin, hindi po partial yun. Full yun. Ang problema, you are not confident to what God told you to do. Yung confident kasi, this is the confidence that I have in Him. Yung confidence, faith mo yun. Amen? Kaya po endurance yan. Kaya sabihin mo sa kata mo, matyaga ka ba? Yan, si Pastor Lorenzo, matyaga yan. Praise God. Pag kami nakukulita sa kanya namin binibigay, matyaga ho yan. pumunta kami sa Tigaon, Bicol. Graduation na ho. Pinag-graduate na ni Apostle. Mantakin yung, merong isa nun lang dumalo. Ayaw mo umalis. Sabi ko, tayo na lang pare naiiwan dito. Chinagaho namin dalawa hanggang uuwi na ho kami nun pauwi na Alang maiwan pa namin yun. Kasi nga po nakakaawa ang tao Amen? Kaya po sa deliverance, yung power ng endurance. Hindi pwedeng, hindi ka matyaga dyan. Pag sinimulan mo yan sa church mo,
Praise God. Pag hindi mo tinrain yung mga leader mo, naku po, ikaw lahat magtatrabaho niya. Kaya po, anong power to? Power to endure. Last, power to love. Yung pangatlo po ay power. Okay? Yung love po, pakilagay mo nga anak yung pangatlo. Yung pangatlo po dyan ay yung power. Power to love. Alam niyo po, mahal tayo ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ng tao. Kaya niya ito binigay sa atin. Oh. Kaya kung tinanggap po natin yan, talaga pong gamitin natin. Kasi yan po talaga is power, yung po power to love, to minister other. Magmi-minister ka po talaga dyan. Pero napakasaya po. Alam niyo po, dinulot sa amin yan. Ako po personally sa akin, yung confidence sa akin, talagang natotoo talaga, Panginoon. Praise God. Na si Lord talaga gagawa ng himala sa buhay natin. Amen? Kaya po sa Matthew chapter 9 verse 36, when Jesus saw them, Jesus moved with compassion. Hindi po yan exhibition. Hindi po kayo mag-exhibition dyan. Talaga pong yan mararamdaman nyo, maawa po kayo sa tao. Marami pong Christian ay in bondage. At isa po tayo sa testimony dyan. At tayo po'y na-deliver lahat, nakalaya. At testimony po tayo, talagang kahit tayo born again, hirap tayong bumbreak through. Kasi nga, we are in bondage. May bondage ng kahirapan. Yan. Kaya ho lahat ng deliverer, pinagpala talaga ng Panginoon. Nako, yung iba atay hindi. Lahat ng deliverer, pinagpala ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Kasi, naawa sa atin ang Diyos Kasi naawa ang Panginoon, lingkod tayo ng lingkod na ganito, yung mga miyembro natin, hirap na hirap. Hindi na di-deliver. Talagang may compassion. Kaya si Jesus, He was moved with compassion because they were weary and scattered like sheep without shepherd. Pagka ho tayo, pastor, may simbahan ho tayo. Ang trabaho natin, yung mga nasa simbahan natin. Kung may sobra kang oras, makipag-network ka. Pero kung ubusin mo oras mo sa networking mo, at yung taong pinagpapasura mo na ikaw ang shepherd, sisilain ng demonyo. Amen. Kaya talagang ang ministry ng deliverance ay may compassion. Kaya ho, kahit kami pumupunta doon, tapos pag sinabing wala, okay lang. Hindi po kami nag-serve dahil may binibigay. Hindi ho. Kasi nung nagsimula po ito, talaga hong sa sulok-sulok ho bago pumunta sa syudad. Doon po kami dinala ng Panginoon. At doon po pinaranas to ng Panginoon. At dito po kami nakakita na talagang nawi-witness namin yung hydrocephalus. Dan laki ho ng ulo ng bata. Siya po ay nakakonfine sa hospital for operation nung nasa Zamboanga po noon kami nila Apostle sa kanila Pastor Lores sa yung team ho. Inilagay sa Trimedia. Idin-announce sa DCAS. Inilagay sa dyaryo. Okay? In-announce sa radyo, sa TV. Ipinakita. Ang nilagay ho the blind will see. The lame will walk. The deaf will hear. Naglalakad kami nila Pastor sa downtown ng Zamboanga. Nakita na yung mga mukha namin nasa dyaryo. Nung nag-start na conference sa Astoria Hotel, Diyos ko, talaga namang ang puso ko hindi ko malakos ako ilalagay. Nakita ko pang naka-wheelchair, ipinapanik. Bulag. Si Apostolo magtuturo. Lahat nilagay ko sa una. Sabi na Apostol, wag mo na mailagay dyan, sa likod mo na mailagay. Nagsisimula ho kami, no? Talaga ho. Sabi,
Grabe, may pinapanik, ang laki ng ulo. Dahil may hydrocephalus. Yung nanay ho, 3 araw inatinan po yon, 3 days po yon. Mula sa 1,600, nagtapos 2,000 ang dumalo. Grabe ho, ginawa ng Panginoon nun. Yung may hydrocephalus, yung pangatlong araw, lumiit ang ulo eh. Oh, talagang na-witness namin. No ibinalik sa ospital, hindi na ho inoperahan. Yung binili niyang gamot, i-donate niya. Grabe ho talaga yung makikita ng mata mo, yung hindi namin nakita noon. Dito namin napagkikita. Praise God. Yung bulag na. Yun na maganda. Praise God. Humilera, pinag-pray ni Bishop ni Apostle yung bulag, bagsak. Sabi nung kasay, binangon. Naglakad. Pero bulag pa rin o. Nandito yan, unang-una yon. Ang ginawa nung nagsama, sinundan, iginawi ulit doon. Round 2, bagsak na naman. Pag-ahon, pagbangon, nakakalakad na. Talagang, sige, tira kami ng tira noon. Nasa dulo pa, papunta na si Apostle sa dulo. Ayaw talaga, dinala pa rin doon. Sinusundan talaga siya, ayaw siya lubayan eh. Grabe talaga ang Panginoon. Pinag-pray, bagsak na naman. Purihin ng Panginoon. Nakakalakad na. Praise God. Sa pang-apat, sabi ko, umupo ka na, pinagaling ka na ng Panginoon. Pero doon, grabe yung mga masasaksihan nyo ng mga miracle, signs and wonder ng Panginoon. Praise God. Kaya po, tandaan natin, ang deliverance po ay power to transform us miraculously. Yung hindi na tayo mapalaya, mapapalaya tayo niyan. The Lord has give us power to endure, to minister to others. Ito po talaga ay pagmiministeryo sa mga nangangailangan. At pangatlo, yung deliverance po, sa haba po ng panahon, talaga pong madidevelop sa iyo yung compassion doon sa tao. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya ngayon pong hapon, sabihin mo sa kata mo, ikaw ay anointed. Yung fullness ng blessing ng anointing ni Lord nasa iyo. Wala pong partial, 50% ngayon, after that, another 50%. Buo yan. Pagka pinuspos ka ni Lord, fullness ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? At hindi mo po pagtatrabawan yan. Hindi po. Magpapasing ako para maging anointed. Ibig sabihin, binayaran mo ng passing mo, yung pagiging anointed mo. Hindi, gift po yan. You pass because God says so. At sabi ng Bible, because you love me, you will obey me. At kuminsan po, naiiya nga po ako sa kay Lord. Kasi we receive so many things, but sometimes, we don't deserve it. Pray ka ng 2-3 hours, do you think that is enough to minister for 1,000 people? Hindi. You cannot pay it. Gift yan. Gusto talaga ni Lord magpagaling. Gusto talaga ni Lord gumawa ng himala. Gusto talaga ni Lord magpalaya. Kailangan lang niya yung tao na confident. Pag ni-receive niya, ibibigay niya. Kaya tinanggap mo ng libre, ibigay mo ng libre. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Purihin ang palakpakan natin ang Holy Spirit. And one thing more, what I learned in this ministry of deliverance, I learned how to respect and to honor the person God gave me to be my head. Yeah. Kasi pag hindi ka na-deliver at yung nature mo, kasi
lahat ata ng tao sa church, pag pastor, lahat ng pastor magaling eh. Tingin niya, mas magaling siya sa head pastor niya eh. Okay. Pero sa deliverance, so you will learn how to respect your head pastor. And you will learn how to honor. And you will avoid to talk at their back. Praise the Lord. Kasi the anointing that you respect is the anointing that will flow to you. Amen. Yung anointing na binigay ng Diyos sa head mo, pag inonor mo at ginalang mo, yun din ang anointing na dadali sa iyo. And the blessing na ni-receive ng head mo is the same blessing that will flow to you. Kaya po, ang deliverance so, ang GCTD po, kung saan kami nag-conduct ng Holy Spirit Revival Movement, hindi po kami nagbubukas ng church to. Ala po. Okay. Hindi po kami nag-o-open doon. Kasi ayaw naming isipin nila na pagkatapos sa mag-conduct ng ganito at makita yung pagkilos ng Panginoon, gusto lang namin kumuha ng miyembro nila. Hindi po. Kasi we respect the partnership in JCTD, Holy Spirit Revival Movement. Kaya sabi nila ni Apostle, mag-join kayo sa Holy Spirit Revival Movement and we respect the partnership of relationship. How we respect our Apostle and our Reverend Lily, the anointing that we respect is the anointing that we receive. Kasi ang rebellion ay kasing sama ng pangkukulam. At ang pagsuway ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Praise God. At hindi lang namin natutuan i-respect and in-honor. We learn how to bless them. We learn how to bless them. That the blessing that they receive is the blessing that we will have also. Amen. Kaya yan po ang mahalaga kung kayo po ay taga-ibang church at hindi taga-JCTD. So that is the best thing that you will learn is to respect, honor, and submit to the anointing that God invests to your pastors. And the same anointing is the one that you will receive. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Shall we sing for a while the Holy Spirit? And you speak in tongues not to be filled because you are already filled with the Holy Spirit. Speaking in tongues is to awaken the power and the glory of God that is already in you. Okay. Kasi nandyan na sa iyo yan eh. When you speak in tongue, you awaken something within you. May ginigising ka. May ina-activate ka na nasa iyo. Okay. Praise God. At hindi po natin binabayaran ng anointing ng prayer. We pray because we love the Lord and we want to talk with Him. Hindi po tayo sumusunod para pagpalain. We obey God because we love Him. We cannot pay the anointing because the Bible said, the gift that God has promised unto us. Regalo po yan. Gift yan. Bayad na yan. Tinanggap mo na yan. I-awaken mo. I-activate mo. Hallelujah. Reboshande. Yes. The Bible said you will receive power when the Holy Spirit upon you. And you believe you are already filled with the Holy Spirit. The power and the glory of the Spirit of God is in you. The same with your salvation. The day you accept Christ as your Lord and Savior, you already receive the salvation in your heart. And the anointing that you receive after the baptism of the Holy Spirit
is already resident in you. Huwag mong ilimit ang sarili mo sa kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Remove that barrier in your mind, kasi leader lang ako, kasi isang simpleng pastor lang ako, kasi ako ay simpleng manggagawa lang sa church, so kaya siguro ito lang yung no. It's more than that. Oh, Holy Ghost, confirm and affirm to your people what you have already deposited in them. Hallelujah. Hindi mo wini-welcome dahil wala sa iyong Holy Spirit. Sinasabi mo yan, the Holy Spirit understand. Yes. Rebo shikere reba kan. Irebo shikere reba sanda. Irebo sakara raba shanda. Haraba sokara raba shanda. In my name, you can cast out demons because you are a believer of Christ. Irebo shikere rebo sakara raba shandira raba kanda. Yaraba sokara raba shanda. Father God, through Jesus Christ will do great things by the power of the Holy Spirit. Through you. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Spirit, you have the Holy Spirit within you. He will be with you. He will be in you. He will work in you. He will work through you. You have to walk. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, for what you have done in this ministry for 28 years. Thank you, Lord, for the privilege and honor, Lord, to have this ministry. We appreciate you. We thank you. We humble ourselves to you. Not unto us, Lord, not unto us, but unto your name and to your glory. And continue, Lord, to extend your borders in Jesus' name to the life of these people. Lord, ayaw mo, i-rekindle mo, i-awaken mo, Lord, kung ano man batch sila, Panginoon. I-awaken mo ulit ito sa kanila. Not only in words, as they share your word, let them activate what you have already deposited in them. For St. Paul said, your word and your preaching is not through enticing word of man's wisdom, but let your preaching and word have the demonstration of the Holy Spirit and power. Demonstrate it to those who are sick, to those who are bound, to those who are oppressed, to those who are in bondage of addiction, to those who are troubled by the Spirit. Release the power that already in you. In Jesus' name. And thank you, Lord. We have a lot of your testimony, Lord, in different places. That really, that your word
that your kingdom is not in word, but your kingdom is always in power. Thank you. Thank you, Holy Spirit. And continue, Lord, to awaken what you have been deposited to your people and help your people to walk in this kind of gifts that comes from you. By your grace, Lord. By your grace, we can do, Lord. In your name. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin na malakas ang Panginoon. Shall we shout, Hallelujah! Praise God!